Praise the Lord. Okay, nagliliwanag. Naalala ko tuloy nung nandun sa basketball, no? Kasi mapagpalang umaga ay gabi po pala sa bawat isa, amen? So, alam ko ang bawat isa ay nire-renew ng Lord. Amen? Nire-renew ng Lord sa kalakasan natin, amen? Hallelujah. Bago tayo magpasimula, no? Tayo manalangin. Amen? Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Salamat, O Diyos, sa kalakasan. Salamat, O Diyos, sa provisions mo sa amin, Panginoon, sa protections mo sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo, Lord. Lord, cleanse us, Lord, from all the sins we have done, Lord God, sa mga nakalipas na oras ng aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw po nakakaalam ng lahat, Lord God. Dalahin ko po, O Diyos, na patuloy na ikaw ang manguna, Panginoon, sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kaunawaan sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming turuan. Tulungan, Panginoon, at patuloy na baguhin. Lord, salamat po, Panginoong Hesus, na mas makilala ka namin, Panginoong Hesus, at maibahagi ka namin, Panginoon. At patuloy na ang ilaw mo, O Diyos, ang makita sa buhay namin. Ikaw, Panginoong Hesus, lamang ang maitaas maluwalhati. Lord, sa gabing ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, buksan niyo po ang aming puso't isipan, O Diyos. Anumang balakid, Lord God, na gagawin ng kaaway, we rebuke this in the name of Jesus. Cover this place, Lord, with your holy and precious blood, Lord Jesus. Continue to speak to us sa iyong mga salita, Panginoon. Ang banal mong salita ay patuloy naming maunawaan, maaral, Panginoon. Tulungan mo kami, banal na Espiritu. And continue to change our lives, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. All these things that we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, last day, bukas pa lang last day. Okay? So yan, Jesus the light and we are called to shine. Yan po yung ating topic this evening. Amen? Parang pagka last na parang hindi na excited no? Pero sige, para ma-excited tayo. Magkukwento ako. Nung nakaraang Monday ba yun? Sunday. Nung Sunday, may laro kami doon. May si Brother Alfred, yung nandun sa lagi nagkukwento sa akin yun. Yung, lagi siya nagkukwento ng nakakatuwa. Ngayon, yung mga players namin, may 3 dyan, kagaya ko rin, maliwanag. Okay? So yun, sabi niya, Pastor, tignan mo yung court. Mas maliwanag ngayon. Bakit? Sabi ko, bakit? Parehas naman maliwanag. Magdadagdag ba ng ilaw yung boom? Sabi niya, hindi. Pastor, tignan mo, yung 3 nagsama-sama. Okay? So, hindi ko na papangalanan, okay? Yung ating mga kapatid na yon. So, salamat po sa Panginoon, no? Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay about the light. Amen? Gaano kahalaga ang ilaw? Mahalaga, tama po? Kasi pag madilim, lalo na pag naglalakad ka sa bukid, okay? Sino nakaranas ng bukid? Yung mga Gen Z ba ngayon? Hindi sila nakaranas ng bukid. Ang nalaranasan lang nila ay yung city lights. Amen? Kumbaga sa maliwanag pa rin. Amen? Doon sa bukid, talaga naman pag wala kang ilaw, nalala ko nga, yung isa rin nagkwento. Maliwanag din yung ngayon maliwanag na rin yung ulo niya. Ang kwento niya, nung bata pa daw sila, may isang punong malaki. Pag dumarating sila magkakaibigan doon, pag nakita nila yung punong malaki na yon, madilim. Siyempre, di ba, mga kwento-kwento sa atin, baka meron daw nagpapakita doon. Ang gagawin lang, malayo pa lang, uubarin lang yung channel sila. Takbo na sila ngayon. Kasi nga walang ilaw, walang Mga kapatid, sa buhay natin, nakakatakot. Alam niyo po talaga nakakatakot? Nakakatakot yung madilim. Amen? Pero kadalasan, maraming nag-i-enjoy sa dilim. Sabi nga nila, maraming nangyayari sa dilim. Pero ang anak ng Diyos, tayo, amen, na pinili at tinubos ng Panginoong Jesucristo, amen, tayo po ay mga ilaw. Remember, Jesus Christ is the light and we are called to shine. Not this shine, shine. Shine means makita si Jesus sa atin. Amen? So yun po, excited na po ba lahat? Ako excited Amen. Hallelujah. Sige po, para medyo tayo po tayo. Basahin natin. Okay?
Yung mga lalaki, Tagalog. Yung mga babae, English. English muna tayo. Okay ba yun? Okay, hallelujah. Sige po, sa English muna. John chapter 8 verse 12. Jesus, the light of the world. Jesus spoke to the people. Okay, babae lang pala. Okay. Amen. Sa Tagalog naman po, mga kalalakihan, si Jesus na ilaw ng sanlibutan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Hallelujah. Lagi po natin tandaan, mga kapatid, walang ibang ilaw kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen? So napakahalaga na maintindihan po natin yon. Dahil kung wala ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, ako ang ilaw. Ibig sabihin, ang mundong ito ay madilim. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, no, this world is full of darkness. Kung wala tayo sa Panginoong Hesus, para tayong bulag. Okay? Hindi tayo nakikita. Pag madilim, hindi mo talaga makikita eh. Hindi nga kayo magkakaaninagan eh. Amen? Kadalasan natatapilok ka o kadalasan madudulas ka. Amen? Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Ang Panginoong Hesus, ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen? Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, sabi doon, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen? Maliwanag po, no? Sa buhay po natin, sinasabi ng salita ng Panginoon, makita yung mabuting yung bunga ng ating pananampalataya. Ayokong sabihin yung mabuting gawa kasi parang gusto mong gawin yun eh. Pag sinabi mong bunga, resulta po yun. Amen? Kasi kadalasan, may mananarinig tayong katuruan na kailangan mong gumawa ng mabuti para pumunta ka sa langit. No, hindi. Bunga yon nung pananampalataya natin. Dahil tayo po ay tinubos na ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad sa kasalanan na meron tayo. Amen? So yun po, no? Sabi dito, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Ang sarap nun. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil dapat ang nakikita sa Kristiyano, yung buhay na dapat ang Panginoong Jesucristo ang naluluwalhati. Baka iba ang nakikita sa buhay natin. Tuklasin natin ngayong gabi na ito. Amen? So ito po, kung makikita nyo dito, may tinatawag dito na, ano po yung significant ng metaphor ng John 8 verse 12. Sabi po dito, Christ utters the words in the temple treasury. John 8:20. Sabi po dito, the very court where the 475-foot tall candelabra. Ito po yung parang yung kandila, parang, ano yan. So yun po yung nagpapaliwanag dun sa temple courts. Okay? So yun po, ang sabi ng Jesus dito, para po meron tayong background, ito po yung background yan. Okay. Against the glow of these massive flames, now extinguished as the feast close, Jesus claims to be the permanent universal light of the world. Ibig sabihin, ito kasi, kadalasan dyan may mga parang oil or something para magliyab. Okay? Kailangan mo i-replace. But Jesus is our permanent light na kailanman hindi mauubusan ng liwanag. Amen? Amen? Kailanman mananatili. Amen? Meron po akong papakita sa inyo. Yung mga Hudyo, sineselebrate po nila to. Okay? Ano po sineselebrate nila? The Feast of Tabernacles. Pastor, ano po ba yung Feast of Tabernacles? Ako hindi ko rin alam eh. Ngayon alamin natin. Amen? So yun po. Sila ay gumagawa ng ganyan, parang tent yan. Okay, ito po siya. Okay? The Feast of Tabernacles serves as a reminder that God's presence and provision. Naalala niyo po nung
ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon dun sa Ehipto, the land of slavery. Di ba? Pag slave ka, anong mangyayari pag slave ka? Wala kang freedom. Uutusan ka lang. Tama po? Kadalasan wala pang sweldo yun. Amen? Slave nga eh. Pero ngayon dito may sweldo na. Kailangan sweldo. May trabaho, may sweldo. Because nowadays wala nang slave. Amen? So yun po, no? Land of slavery, kumbaga iniligtas sila ng Panginoon doon. Kung makikita nyo, nandun sila sa ilang, okay? At sila po ay may mga tent. Okay? Dito makikita natin, no? Makikita natin that they celebrate, yung mga Hudyo hanggang ngayon, they celebrated yung yung kabutihan ng Panginoon na iniligtas sila at yung presensya ng Panginoon nandun at hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Sa atin mga kapatid, no? Sa buhay natin, tandaan natin, pag nasa Panginoong Jesucristo tayo, ang Diyos ang bahala. Di ba masarap yun? Masarap yun. Dahil alam mo na kahit anumang problema meron ka, kung naging tapat ang Panginoon sa mga Israelita, tayo pa. Amen? Bilangin po natin kung ilang taon na tayo ngayon. Ganyan katapat ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Lord, siyempre. Okay? So, walang bilangan walang tanungan ng edad. So, yun po. Pero yun po yung katotohanan, mga kapatid. The very reason na nabubuhay pa tayo, may layunin ng Diyos. Amen? Walang iba kundi papurihan ng may likha sa atin. Ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus na siyang namatay para sa atin. Amen? So yun po sabi dito sa John chapter 1 verse 14, sabi dito, and the Word became flesh and dwelt among us. Yung dwelt, dito po ay sinasabing tabernacle. Yung mga, ang tawag nila boots eh, pero sa akin parang tent. Mga tent, di ba? Mga tent. So yun po, no? Dwelt among us, seen His glory, glory as of the Son, the only Son, from the Father, full of grace and truth. Ang Panginoong Hesus, okay? Nung siya po ay nandito sa lupa, no? Nakita natin na yung grasya, okay? Yung hindi ka karapat-dapat pero inibig ka ng Panginoon. Lahat po tayo, walang exempted because we are sinners, saved by grace. Amen? We are sinners, saved by grace. Wala pong mabuti sa atin. Ngunit, minahal tayo ng Panginoon. Amen? Dito po makita natin, no, na they celebrate this, tawag doon, yearly. Pero sa atin po, no, ang Panginoong Hesus na ang nagsabi. Tama? Ang sabi niya, I am the light of this world. Ang Panginoong Hesus. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nasa atin na po. Yung ilaw na kailanman hindi mauubusan ng liwanag. Amen? Ang problema lang sa Kristiyano, tayo, yung ating paglakad. Kadalasan, ayaw natin lumapit sa ilaw. Bakit kaya? Naitanong niyo na po ba yon? Tandaan po natin, yung mahilig sa dilim, may question po tayo dyan. Dahil ang nais ng Panginoon bilang mga anak niya, magliwanag tayo. Amen? Ito po yung atin. Number 1 na agad. Yes. Amen. Number 1, staying close to Christ. Knowing the source. Sabi po dito, di ba sabi po ng salita ng Panginoon, John chapter 8 verse 12, Jesus the light of the world. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Mga kapatid, ngayon na alam po natin na ang Panginoong Hesus ang siyang ilaw ng sanlibutan ito. Kapag tayo po'y lumapit sa Kanya at nag-follow sa Kanya, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi sa Kanyang salita? You won't have to walk in darkness. Ibig sabihin, kung may ilaw, may liwanag yan, okay? Kung nagpa-follow tayo sa Panginoon, habang lumalakad tayo, tandaan natin, ang follower nasa likod yan. Hindi yan nasa harap. Amen? The Lord goes before us. Amen? Yan yung, ano yan, Han? Yung anong version kagabi, pinag-aaral natin? Deuteronomy, di ba? Ha? Yun sa Yun sa, the Lord goes before us. Nauuna ang Panginoon. Okay? So yun po, naisingit pa no?
Pero yun po, no, may bahagi ko lang po sa inyo, mga kapatid. Very quick. Last year, December, okay? Habang ako po yung nag-aaral at mayroon po ako natutunan. Gusto niyo po bang i-share ko sa inyo? Okay? I-share ko po sa inyo. Natutunan ko po na as a family, lalo-lalo na may mga pamilya, even your family nandun sa Pilipinas, have a time like just 10 minutes a day. Just 10 minutes. Kailangan nyo rin magkaroon ng tawag dito, one day na para sa pamilya lang, para sa church. Ang nagsimula po kami, 5 minutes ba tayo nagsimula? 5 to 10 minutes. Mabilis lang po yun, tama? Yung 5 to 10 minutes, parang kumain ka lang nun. Okay? Parang kumain ka lang. Ang ginagawa po namin, opening prayer, short lang yun. Reading the word, kahit one verse lang or mag-start po tayo sa dyan. Nag-start kami sa dyan eh. Tapos po, exhortation, yung sharing. I-share. Normally, ako po mag-share. Okay? Tapos po, isang song din, kanta. Tapos closing prayer. Okay? Sinishare ko po sa inyo to kasi biblical po siya. Sabi po sa salita ng Panginoon, di ba? When you sit, okay? In your house, you need to share the Word of God. You need to study the Word of God. Lalo-lalo po sa mga anak natin, they need it, mga kapatid. Amen? And unti-unti po, hindi po, yes, there's a struggle. Laging ganun. May struggle po talaga. Hindi ganun ka-smooth. Kasi nag-fail din kami. Minsan, late na ako umuwi. Okay? So, hindi na, lalo pag nandun ako. Pero sabi ko sa kanila, you start. Kahit wala ako, mag-start kayo. So, salamat sa Panginoon, no? We are still in the process, mga kapatid. Sinishare ko sa inyo to kasi napakahalaga ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And wala po tayong ibang kakayanan. Alam mo yun? To be the light of this world. Alam niyo yun, lalo-lalo sa mga kalalakihan, mga father dyan, malaki po yung ating mga responsibilidad for, alam mo yun, to shine for Jesus. Na sa Panginoong Hesus lang tayo kumapit. Amen? Sa mga nanay, support talaga. Amen? Na ang ating mga anak ay lumapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Balik po tayo. Napatagal tuloy. Amen? So yun po, napakahalaga po nun. Try nyo po. Amen? So dito po makita natin, staying close to Jesus Christ. Number 1, daily unhurried time in Scripture. Ang sabi sa Psalms chapter 119 verse 105, your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon po, napakahalaga mga kapatid. Ngayon, napaka-accessible na, tama? Kahit anong version ng Bible pwede. Lalo-lalo na pagka meron kang mobile. Amen? Okay? Download po tayo ng mobile app, Bible. Pero kung meron po kayong Biblia, anuhan nyo siya? Sulatan nyo. Kung baga sa try nyo po. Kasi iba po yung may physical eh. Kasi ito, yung sa sa swipe ka lang, tapos may magpa-pop up eh. Okay? Mamaya, sale yun. O baka ma-miss out mo. Okay? Pero yung po yung katotohanan, tama? Pero pag ito literal, walang sale dyan. Talaga naman, sigurado yan. Babasahin at babasahin mo talaga. Amen? Mga kapatid, sabi dito, ang salita ng Panginoon po ay lamp sa ating mga paa na kung saan it will light yung paano tayo lumakad. Amen? Kasi ang salita ng Panginoon, pag hindi natin alam, napaka-dangerous nun. Kung san-san ka lang, kung sino-sino lang yung pinapakinggan mo. Alam niyo po ba yun? Tapos, yung foundation ng faith, ay, ganun pala yun. Baka tayo dyan. Faith plus work na tayo. Kailangan may pananampalataya, tapos kailangan pagtrabuhan mo? No. Kaya yun po napakahalaga mga kapatid, na tignan natin ang salita ng Panginoon. Ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? Kahit sino pong tumatayo sa harapan. Kahit sino po nag-share ng gospel. Tignan po natin kung yun ba ay sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung mga Bereans, di ba? The Bereans. Nakikinig sila ng salita ng Panginoon. But they will ensure that they're going to study the Word of God. Amen? Napakahalaga po nun mga kapatid. Pangalawa, daily prayer. Ang Kristiyano, sabi dito, John chapter 15 verse 7, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Mga kapatid, ang context po nito is sa ating paghiling, amen? Sa ating paghiling
ang kalooban ng Diyos ang ating ina-ask. Pag alam natin na ito ay alam natin yun, kapag kalooban, pero pag makasarili lang, as we grow sa ating pananampalataya mga kapatid, hindi na tayo yung mind. Alam mo yung mga bata, di ko mahilig sila mag-mind. Mind, Lord, mind, ganon. Di ba? Mahilig sila. When we grow sa Panginoon, hindi na tayo mind eh. We start praying for others. Like, we start praying for others that they may also know Christ. Amen? We start praying for our brethren na palakasin at i-cover sila ng Panginoon. Amen? Kasi every one of us, daily, may mga struggles, may mga fight. Amen? So, ano po sinasabi ito? When we pray, mahalaga yung panalangin. Amen? Kasi hindi natin alam, yung kapatid pala natin sa pananampalataya, nanghihina siya. O meron siyang need. Okay? Pangalawa, fellowship with believers who encourage obedience. Mahalaga yon. Hindi lang basta, alam ko sa atin sa QEC, wala namang ganun, no? Na, tawag doon, aayayain tayo sa, papalayo ba? Hindi papaloob. Ginagagit siya po? Nasasabi sa salita ng Panginoon, no? Hebrews 10 verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Napakahalaga po ng ganito mga kapatid. Amen? Di ba, nung bago akong Kristiyano, parang excited ka eh. Pag bago akong Kristiyano, excited ka maging Sunday na agad o Friday na agad. Sa Pilipinas, Sunday eh. Para ma-meet mo uli sila, yung mga kapatiran. Pag tumatagal, parang, alam mo yon, ay okay lang. Parang okay. Dapat hindi ganun. Dapat the same. Kasi, makita mo lang si kapatid, nabibless ka na. Bakit? Ilaw siya eh. Amen? Lalo na pag sama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? At si Jesus ang ating pinupupurihan. Amen? Gaano kaliwanag yon? Amen? Hallelujah. What does it mean to follow Christ? A soldier, follow his captain. Sabi dito, Christ our commander. As a slave, follows his master. We should follow Christ our Lord. As we follow the advice of the trusted counselor, di ba? May mga trusted counselor tayo. You should follow the commands follow Jesus' commands to us in the Scripture. May mga inutos sa atin ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sabi niya? Love one another. Amen? Love one another. Ngayon, kadalasan ng Kristiyano, pagka natatouch yung ego natin o natatouch tayo, na-hurt tayo. Kasi iba-iba po tayo hindi unique tayo. Unique. Ang pagka-create sa atin ng Panginoon. So iba-iba pa tayo. Pero ang kagandahan doon mga kapatid, bilang Kristiyano, no, tayo na yung lumalapit na pag nasaktan tayo, no, tayo na lumapit na forgive me. Mas masarap po yun. Kaysa yung inihintay mo na, alam yun, yung closeness nyo ba, lalayo yun eh. Tapos parang, ayoko na mag-church, bakit? Makikita ko na naman si bro o si sis. Pag nakita ko lang siya, o marinig ko lang yung boses niya, ano na ako eh. Delikado tayo dyan mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Lumalayo tayo sa liwanag. Gusto natin sa ilaw, bakit? Ang sabi ng Panginoon, love one another. And we need to forgive as well because Jesus forgiven us. Right? Amen. Sabi ito, as we follow the laws, sabi ito, follow the laws of the kingdom of heaven. Number 2 na po, we are called to shine. Ano po yung number 1? Staying close to Christ. Dikit lang tayo sa source. Dikit lang tayo sa Panginoong Hesus. Ang pangalawa, we are called to shine. Reflect Christ daily. Kailangan si Jesus ang nakikita sa buhay natin. Day by day. Amen? You are the light of the world. Sabi dito, like a city on a hilltop. Okay? Sa ano po ito? Okay? Matthew chapter 5 verse 14. Ito po yan. Okay? To 16. Hallelujah. Okay. Ito po maganda.
We are called to shine daily, every day. Hindi, kumbaga sa next month na lang ako mag-shine. Okay? Or next year na lang ako mag-shine. Okay? We are called to shine. Na makita ang Panginoong Hesus sa buhay natin, how we do life, how we walk, how we talk. Amen? For we are His workmanship created in Christ. Okay? Number 1, for we are His workmanship. Sa Tagalog, maganda yung Tagalog nito eh. Saglit lang po Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ibig sabihin, nang simula pa, nakaplano na ng Panginoon yan. Amen? So we can do good things He planned for us long ago. Amen? Pangalawa, every believer is equipped for a unique pattern of service. Lahat po tayo, mga kapatid, may mga different gifts tayo. Sino ang walang gifts? O walang talent? Pwede ba yun? Lahat po tayo may talent. Amen? Taas po ng kamay yung walang talent. O lahat tayo may talent. Amen? Yung talent na binigay ng sa atin ng Panginoon, ipagamit natin para sa glory niya, para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa dito, we have all different gifts. Okay, if your gift is serving others, serve them well. Di ba may mga Kristiyano talaga na mahilig sa service, act of service, na they will do the best, Mga kapatid, when we serve the Lord, naalala ko tuloy si Mary. Kilala niyo po si Mary? Okay, si Mary naglagay nung perfume, alabaster jar, okay? As Pastor Dave, pag naalala ko yung Pastor Dave yun, alabaster jar. Si Mary po, kapatid niya si Martha, at ang kanilang kapatid ay si Lazarus. Okay? After yon, nangyari po yun after nung binuhay ng Panginoong Hesus si Lazarus from the dead. Okay? So yun po, in-offer niya yung the best. Sabi nga ni Judas okay? Pwede nating sayang. Pwede nating ibenta pa. Para maipamigay sa poor. Sabi ni Jesus, you will always have poor among you. Amen? Pero yung ginawa ni Mary ay maibabahagi sa kanyang salita. Amen? And hanggang ngayon, mga kapatid, the question is, ano yung gifts natin o talents natin na pwede nating i-offer sa Panginoon na, Lord, this is my talent you have given. I want to give the best. Not the second best. Okay? Kaya mahalaga po yung nag-show up tayo, lalo na sa pananambahan. Amen? Nag-show up tayo, lalo na sa gawain. Okay? Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Medyo seryoso po tayong lahat Amen? Hallelujah. Malapit na po. Ilan na lang to? Okay, malapit na po. Matthew chapter 5 verse 16 calls every follower of Jesus to live an openly radiant life, okay, that evidently reflects the character of Christ. Mahalaga po yun na ang nakikita sa atin, hindi tayo mayabang, hindi tayo magagalitin, okay? Maunawain tayo, marunong tayong magpasensya, lalo na sa trabaho. Kadalasan kasi, di ba, pagka may ere yung kasamahan mo, may erehan mo na rin. So mag-eerehan na kayo. Ngayon, ang mangyayari nun, ano mangyayari nun? Hindi kayo magkakasundo. Hahanapan kanya ng problema. Hahanapan mo rin siyang problema. Same. Sabi nga ng mga, di ba? Same. No different, my friend. Pero pag Kristiyano ka, iba ka. Mas masarap yung makikita sa atin, ay, iba yan. Iba yan si bro. Iba yan si sis. Nakakatuwa. Kasi alam mo yung lalapitan ka para may pagkwentuhan lang. Kaysa yung ikaw lalapit tapos lumalayo sa'yo, mararamdaman mo rin yun Pero bilang Kristiyano, tayo magliwanag para kay Kristo. Amen? Pag may problema sila, pag nanghiram sa'yo,
pahiramin mo. Yung kaya mo lang, ha? Okay? Yung pag nanghiram sila, yung kaya mo lang, yung parang bigay mo na sa kanya. Okay? Kasi ang nangyayari kadalasan, dahil mayroon siyang amount, tapos gusto mong bigay yung amount na yon, pero baka magkagalit kayo pag nagkataon, pag hindi nagbayad. Amen? Wala namang ganong Kristiyano siguro dito, no? Amen? Pero iwasan po natin. Ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, it's good to help. Mabuting bagay po yon. Pero wag dang hahantong na magkakagalit kayo dahil dun sa tulong. Kasi minsan yung tulong may sumbat eh. Amen? Pero sa ating mga Kristiyano, we give because God gave us the best gift. Amen? And we have God's provision. Siya ang nagprovide ng lahat. Amen? So sabi po dito, ang spotlight as we do good deeds, okay? Resulta po yun ng ating pananampalataya. Natural sa atin. Ibig sabihin, pag nakay Kristo tayo, the way Jesus lived, napakabait ng Panginoong Yesus eh. Amen? Napaka mahabagin niya. At hindi siya basta-basta nagagalit. Tayo, konting ano lang sa atin, konting kurit lang sa atin, o narinig natin yung pangalan, pinag-uusapan ako ng mga yun Tamang hinala ka kaagad eh. Sino kaya nagsimula na? Yung mga ganon. Mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na dapat na, alam mo yun, isinusurrender talaga natin sa Panginoon. Dahil the fruit of the Spirit, remember? Love, joy, peace, patience, long-suffering, amen? Kindness, amen? Yung bunga malalaglag. Mga kapatid, yung bunga malalaglag. Okay? Minsan nakakatawa, no? Pero dun tayo natetest. When we have trials, that's okay. We are passing through difficulties. Why? God is training us to be more and more like Christ. To be more and more like Jesus. Amen? So yun po, no? Galatians chapter 5 verse 16. Living by the Spirit power. Okay? So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Yung ating lumang pagkatao, I put it that way. Ang ating lumang pagkatao nandyan sa atin yan. Nandyan pa yan. Built-in yan eh. Default setting, alam niyo yung default setting? Lahat po ng mga IT, default setting. Kung ano, halimbawa, yung cellphone mo, kung ano lumabas yan, default yan. Nagbabago na lang yan pagka ina-update mo siya. Amen? Tayo po ay wala na dun dapat sa default setting dahil we are new creation. Lahat ng nakay Kristo ay bago ng nilalang. Amen? We should shine. Okay? Naalala ko yung kanta na, marami talaga tayo naaalala eh. Yung mga bata, no? Di ba yung, shine, dadance pa tayo. Hirap tayo niyan. Okay, yun po, we need to shine, mga kapatid. Amen? We need to shine for Jesus. We give the best service sa Panginoon ayon dun sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? And let the people see na nagagawa natin yon. Walang iba kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa atin. Amen? It's the Holy Spirit power ang siyang nangunguna para magawa natin yung resulta ng ating pananampalataya, yung mga mabubuting gawa. Kasi magiging normal lang sa atin eh. Amen? Hindi natin kakayanan yon. Hindi natin kaya. Mahirap mga kapatid yung pinupuwersa mo. Naku. Sasablay ka niyan. Okay? Hayaan mo lang. Amen? Hayaan mo ang kumilos ng Banal na Espiritu. Hayaan natin na isuko natin ang buhay natin kay Kristo. Hayaan natin na lumapit tayo sa Panginoon, manalangin at patuloy na saliksikin ang kanyang mga salita. At hingin natin na, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na ang iyong mga salita ay maisabuhay ko sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? And let our life, ang Panginoong Jesus, ang makita sa buhay natin. Hallelujah. Kailangan bang protektahan ng ilaw? Amen? Kailangan. Kasi sarili natin eh. Yung sarili natin, protektahan natin. Kapag tayo nagkasala, dapat mabilis tayo. Di ba? May mga Kristiyano, okay, pinapatagal yung kasalanan. Alam mo pinapatagal? Saka na lang ako manghihingi. Kasi baka gawin ko pa next week. O baka gawin ko pa bukas. Mga kapatid, as we grow, sa relationship natin sa Panginoong Yesus, as we grow sa faith natin,
as we continually surrender our lives sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lalapit tayo sa Panginoon na, Lord, nagawa ko tong kasalanan, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, Panginoon. Amen? Hindi natin pinapatagal. Huwag na natin patagalin kasi baka mag-ugat yan. Pag nag-ugat yan, di ba, yung kalyo, wala nang nararamdaman yon, baka magkaroon ng kalyo yung puso natin. Let's surrender that sin na wag mo na i-keep. Amen? Sabi dito, if we confess our sins, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. From all unrighteousness. Sa lahat po. Amen? Napakalaga po yun. Let's be quick to ask forgiveness and confess na, Lord, ito po ang kasalanan ko. Ihayag natin sa Panginoon. Second, sabi dito, surround yourself with wise counselors. Ito na po yung pinag-usapan natin kanina. Sabi sa Proverbs chapter 27, verse 5 to 6, better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the kisses of an enemy. Pero wag naman yung sa i-rebuke natin, ang dami nakatingin, no? Tapos medyo malakas pa ang boses mo, wag naman ganun. Okay? It should be proper. Amen, mga kapatid? Pwede mong, bro, lika, kape nga tayo. May pag-uusapan tayo. Amen? Yes. Kasi mahal mo siya sa Panginoon. At nais mo siyang lumago sa Panginoon. Amen? Iba yung ano yung body kayo. Bro, pwede ba kitang mahiram muna sa, mga busy. Mahiram muna kita saglit. Pero pag pastor ng leaders yung nagsabi, may kinakabahan Di ba? Okay lang yun. Tandaan natin mga kapatid, mahal natin ang bawat isa. Amen? Wala pong anak ng Diyos na nais yung kapatid niya sa Panginoon ay lumayo sa Panginoon at magpatuloy sa kasalanan. Wala pong ganun. Desisyon po ng isang tao na lumayo sa Panginoon. Dapat po hindi ganun. Yun po nakakalungkot. Pero yun po sinasabi sa salita ng Panginoon, there are people na nakakilala sa Panginoon pero lalayo sa Panginoon. Isa lang po ang nais ng Panginoon sa atin. Let's continue to be close to Jesus. Kahit paano mangyari yan, mga kapatid, tapat ang Diyos. And let's celebrate the presence of the Lord day by day sa buhay natin. Amen? Remember your identity. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 8, for at one time, you were darkness, and now you are light in the Lord. Walk as children of light. Lahat po tayo ay dapat lumakad sa ilaw at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Amen? So ito po, if we live for Christ, we glow like lights, showing others what Christ is like. Amen? Sa Tagalogin natin. Tama ba itong Tagalog ko? Minsan mahirap mag-Tagalog Kala mo naman, Inglesero no? So, ganyan yung mga Pilipino no? Sabi dito, kung tayo ay nabubuhay para kay Kristo, tayo ay nagniningning na parang ilaw na nagpapakita sa iba kung ano si Kristo. Amen? So, mas maganda pakinggan dun sa English Amen? Sa English na lang tayo. If we live for Christ, we glow like lights, showing others what Christ is like. Amen? Alam niyo po yung ripple effect. Yung lahat po tayo naging bata Pag binato mo may bato ka, itapon mo sa tubig, pag tumama yon, di ba? Hindi yung pag ganun kasi yung ganun lang. Kasi ganun, paramihan yun Yung ganun lang, okay, nalaglag lang sa tubig, di ba? Naggaganon siya. Nag-ripple effect, okay? Magaling yung mga Gen Z Okay? Sa atin, sa buhay natin, when we do things for the Lord, nakikita yan ng kapwa natin. Amen? Walang ibang nakikita. Dapat ang nakikita si Jesus. Small act of kindness, nakita mo si kapatid. Kahit nga hindi kapatid, kahit yung ibang tao, binigyan mo ng tubig. Okay? Malapit na magtag-init. Okay? May ready kang tubig. Okay? Bigyan mo siya. May makikita yan.
ikaw na nagbigay, masarap yung pakiramdam eh. Siya na nakareceive, he will thank the Lord. Amen? May nakakita sa ginawa mo. Okay? He may ask or I don't know. He will ask question. Bakit ganito tong taon to? Amen? Kaysa yung ayaw ka nilang kasama. Nilalayuan ka. Tapos Kristiyano ka. May question doon. We need to be the light of this world na makita si Jesus sa buhay natin. Amen? It's not easy, but by the power and grace of the Lord, possible. Dahil day by day, we are changed from glory to glory. Amen? Surrender lang tayo lagi mga kapatid na, Lord, hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko, but I trust on you to change me, Panginoon. Amen? Hallelujah. Staying close to Jesus Christ, we are called to shine. And conclusion na po tayo. Okay. Philippians chapter 2 verse 14 to 16, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud, sabi ni Paul. I will be proud and that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Amen? Magpatuloy po tayo mga kapatid. Kahit pa gaano kahirap ang buhay, tandaan natin, kasama natin ang Panginoong Yesus. Patuloy tayong maging ilaw. Kahit mahirap yung dinadaanan natin, patuloy tayong magliwanag. At lagi tayong lumapit sa Panginoong Yesus. Yakapin natin yung kanyang mga salita. Amen? Patuloy nating isurrender ang buhay natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. That we continue to have the light of this world. That Jesus Christ ang makita sa buhay natin. Yung light na yon, we shine bright. Okay? Hallelujah. Okay? Hallelujah. So, yun po, no, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Patuloy tayong maging close sa Panginoong Jesucristo. He is our source of everything. Amen? Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na tunay nga po, Panginoong Yesus. Ikaw ang ilaw, Panginoon, ng sanlibutan ito. Lord, salamat din po sa iyong mga salita that, Lord, we are called to shine. Lord God, to be the light, Lord God, as well, Lord God, to reflect your light, Panginoon, sa pamilya namin, sa mga kasamahan namin, sa kaibigan namin, Panginoon, at sa ibang tao, Panginoon. Ikaw, Panginoong Jesus, ang makita sa buhay namin, O Diyos. As we continue to surrender our lives, Lord God, by the power of the Holy Spirit which is in us, help us, Lord, to continue to walk in full surrender sa kalooban mo sa buhay namin. Lord, continue to bless us and guide us and continue to protect each and every one of us, Lord God. Continue to grace us, Lord, with wisdom. And Lord, continue to fill us with your Holy Spirit to walk in accordance with your will and accordance with your word. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah po. Magandang gabi.